Gumawa kami ng poultry house na hindi na kailangan pang gumastos ng malaki. At kung may balak kang gumawa ng poultry or magmamanukan, panoorin mo to yung video ito. Sa murang halaga, pwede na magnegosyo ng broiler, 50 heads capacity. At yun nga, nag-message sa akin yung kaibigan ko na magpapatulong daw gumawa ng poultry. Sabi ko sa kanya, pesahan niya ako ng layout, pakita niya sa akin yung layout, at i-prepare niya yung mga materialis para tuloy-tuloy yung aming gawa. At kung ano yung nakalagay sa thesis na layout, kung gaano kalaki, kung gaano kahaba, or kung gaano kalawak, yun yung susundin namin. Bali apat na poste. Yung gitna dapat maganda, may poste rin to eh. Para matibay talaga, no. 12 by 9 yung kanyang laki, yung laki nito. Tirahin na natin. Itong poultry na gagawin namin, kawayan at konting 2x2 lang yung magagamit dito. Malaki yung naging tipid dito kasi may tanim silang kawayanan. Dahil kung bibilihin pa to ay talagang mapapagastos. Sa panahon ngayon na ang mahal na ng mga bilihin, pati kawayan kung bibilihin pa to ay talagang mapapagastos din ng malala. Yun lang yung kagandahan kapag ka nasa probinsya ka. Tapos may tanim na kawayan, wala nang problema sa mga gagamitin. 2x2 yung ginamit namin dito, yung sa pinaka-cage ng mga manok. Para pantay yung magiging sahig at yung magiging dingding ng manok. Para makuha namin yung sukat, kung ano yung nakalagay sa layout. Yung magiging haba ng cage at yung magiging lawak. Ito lang yung naging gastos dito sa poultry, yung 2x2 na ginamit. Hindi naman ganoon kadami yung ginamit dito. 800 plus lang yung nagastos dito sa lahat ng nagamit na 2x2. Kawayan at 2x2 lang yung nagamit dito sa poultry na ginawa namin. Tapos pako at yung magiging atip niyan ay salidap na lang din daw yung ilalagay ng kaibigan ko. Yung dahon lang din ng niyog at gagawin na lang din nila. Kaya pagdating sa bubong ay walang magiging gastos doon. Kaya siya mataas dito kasi nilibil namin yan doon. Doon kami nagsukat. Kung dito kami maglibil, magiging mababa doon. Kasi yung nakalagay sa layout, simula sa ground 100 cm. Ito 100 cm to doon, naglibil kami doon. Ito mababa, elevated, mababa yung dito, yung lupa, kaya tuma siya. Ang advantage lang kasi pag mataas nito, madaling malinis. Pag maraming manok na, oras-oras talaga linis ka talaga ng tayo nila. Pag mataas, madali lang linisin eh. Kaya yun yung advantage niya. 50 lahat yung kakandak para sa thesis. Yan, yun yung sinunod namin. Yun yung sinabi ko nga na 100 cm yung taas. Yung layo nakalagay doon sa may layout. 9 meters. 3 naman yung kanyang lapad. Overall yung naging gastos sa poultry na ito, nasa 1.5. Dahil yung kawayan na ginamit ay libre lang dahil tanim din nila. Yung 2x2 na ginamit ay galing din sa tanim nila na paper tree. Yun na lang din yung pinachinso niya. Tapos yun nga yung naging bayad sa lahat ng 2x2 na ginamit dito ay nasa 800 pesos lang. Kawayan yung karamihan na nagamit dito. Sa maliit na halaga, pwede na makapagpatayo ng ganitong klaseng poultry. 3 layer yung ginawa namin dito. Isa sa gitna, tapos yung 2 nakapix sa gilid. Ayan, nailagyan na namin yung niya, kabitan ng yun pre? Salidap. Yung salidap niya na lang yan. Tapos ito yung frame niya. Sahig na lang, tapos na lang rin. Yung dingding niya na rin kawayan, pati ito. Yung unang ginawa namin na separate. Tapos yun, bali 3 kasi, tatlong layer siya. Yan doon siya, dito isa. Ayan, sahig na lang, sahig tapos dingding. Hindi pa naman ngayon yung mo pre, no? Hindi pa naman ngayon yung gandak, mga 1 buwan pa. Pero yun, na-set up na namin to, wala nang problema. Sa panahon ngayon, kailangan talaga natin ng diskarte para makatipid. Dahil sa taas at ang mahal na ng mga bilihin. Sa ganito kalaking poultry, 1.5 lang yung naigastos sa lahat-lahat. Bubong, dingding at sahig na lang yung kulang. All set, all goods na to. At makakapag-alaga na ng 50 heads broiler chicken. Hoy, bawal yan ah. Ito talaga pag maganda pag may kawayanan. Laking tipid nito pag ganito, no. Yun oh.